Magandang araw at magandang buhay sa ating mga minamahal na mga senior citizens na tumatanggap sa pensyong ito. Meron po kayong dapat na malamang pagbabago na mangyayari po sa April 1, 2026. Kinakailangan ko itong ibalita na sa gayon po meron kayong idea kung ano na ba ang mga update, ano na ba ang mga ganap, ano na ba ang dapat ninyong malaman na changes patungkol po sa inyo tinatanggap na pensyon. At hayaan niyo ako sa araw na ito na ibigay ang mga impormasyon na dapat po pong malaman. Na sa gayon po ay meron kayong idea kung ano yung changes na dapat mong malaman. At nang sa gayon ay makumply mo kaagad at manatiling makakuha ka pa ng pensyon dito po sa pensyong ito. Kaya naman, tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo na sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At paki-subscribe naman kung gusto mong manatiling naka-update sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. At hindi ko na papatagalin pa ang oras na ito na pag-uusapan ang bagay na ito. Anunsyo sa publiko. Simula sa April 1, 2026, ang Philippine Identification System or PhilSys na tinatawag nating National ID na ang primary ID na gagamitin po sa payout activities sa social pension for indigent senior citizens. Nako, sa mga pensionado diyan ng social pension, ito po ang dapat ninyo pong malaman na ginakailangan na pong kumuha ng PhilSys ID or National ID kung meron naman po. Sir, paano po ba yung hindi pa nakakuha? Paano po ba ito? Makakuha po ba kami ng pensyon? Paano po ba yung hindi na makalakad? Paano po yung papel lamang po ang aming nakuha na proof of our identity? Sa araw po na ito, explain natin yan lahat-lahat. Inaanyayahan ang lahat ng mga benepisyaryo na wala pang national ID na magpunta sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Statistics Authority or PSA para po makapag-rehistro kayo. Yan yung unang dapat gawin. Ipinapaalam din sa lahat ng mga may koordinasyon ng ating tanggapan sa PSA upang masagawa ang National ID registration tuwing payout para mapadali ang pagparehistro sa mga senior citizens. Yan po kasi isa sa mga basic or primary requirements para sa payout ngayong April 1, matagal na sila nag-announce nito at pagpasensya nyo na po kung ngayon lang ako nakapag-announce. Ito pong National ID. So, kung hindi ka po nakakuha ng National ID, pumunta lang po kayo sa PhilSys na tawag dito area na pinakamalapit sa inyo or sa PSA para po, kasi malapit lang po diyan sila, para po makagawa na po kayo ng inyo pong PhilSys ID or National ID. Sir, how about yung hindi na makalakad? Ano yung dapat namin gagawin? Ito po. Binibigyan din ang mga bedridden o hindi na makalakad na benepisyaryo ay maaring isangguni o makipag-ugnayan ang pamilya sa staff ng DSWD 12 sa inyong mga lugar upang mapuntahan ng PSA upang maisagawa ang kanilang PhilSys registration. So, hindi na po problema yon. Kasi tatawagan nyo lang po ang tawag dito staff ng DSWD 12 para po mapagawan po ng National ID. So, may paraan po para po hindi maputol po ang inyo pong tinatanggap na pensyon. At sir, paano po kami na papel lamang po ang aming proof of identity sa aming National ID? Ano po yung dapat namin gagawin dito para po mapakita namin ang aming mukha? Simple lamang po, kinakailangan lang po kayong mag-download ng eGov PH app at doon po makita po ninyo ang inyo pong tawag dito National ID na picture. Kung hindi ka pa nakatanggap ng ID talaga sa PhilSys, kung yung papel pa ang inyong hinahawakan, ito po ang eGov PH. Dito po i-print nyo lamang po ang resulta ng inyo pong registration. Mapiprint po ito. Pero hindi ka po makakita dito kapag hindi ka nakapag-register. Ang makakuha lamang po dito yung mga taong
nakapag-register pero hindi pa dumating ang kanilang national ID, hindi pa nahatid sa kanilang mga bahay-bahay. Kaya naman, itong eGov.ph app ay sobrang laki ang tulong po nito para ibigay po ang ID po ninyo na through online, hindi po kayo pupunta sa area. So tapos na po tayong magbigay ng impormasyon. Una, dahil mula April 1, importante na talaga ang national ID. So hindi na pwedeng wala kang national ID. So yun na po ang basic requirement. So kung wala ka pa doon, so kumuha ka doon sa PSA, PhilSys or PhilSys website or site para po kunin po ang magpa-register. So, kapag hindi naman makalakad yung tawag dito, yung kukunan ng PhilSys or National ID, magkikipag-coordinate po kayo sa DSWD. Nang sa gayon po ay ang staff po ay pupunta po sa inyo at maggawa ng National ID. At pangatlo, kung ang inyong hinahawakan ay papel lamang, yung tawag dito sa proof of your identity sa national ID, ay pwede po kayo mag-download ng eGov app para po i-download ang inyong mukha. At yan naman po, maraming salamat sa panonood. God bless.